Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin at ito ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media accounts. Ang atin pong partido KDP o Katipunan ng Demokratikong Pilipino o mas kilala bilang Katipunan Channel sa YouTube at Facebook page. Maaari din po kayong magpadala ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahaging impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. At nako, ngayong araw ay isang oras na siksik-liglig po ang ating pag-uusapan. Nako, nakakatuwa po ang ating pong mga panauhin po ngayong hapong ito. Pero bago po yan ay ibigyan daan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. At ito, ang inyong lingkod, muli, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Well, ngayong hapong pong ito ay ang pag-uusapan po natin ay isang organisasyon o international organization na kung saan ay kilalang-kilala nating lahat. Pero tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. At ito, ang inyong lingkod, muli, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Well, ngayong hapong pong ito ay ang pag-uusapan po natin ay isang organisasyon o international organization na kung saan ay kilalang-kilala nating lahat.
Pero syempre dahil ang palatuntunan ito ay tutuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan, tuklasin natin kung ano ba ang Lions Club. Kailan ba ito itinatag at bakit ito itinatag? Paano ba ito nakarating sa ating bansa mula sa ibayong dagat? Of course, hindi ko na patatagalin. Pabatiin muna natin ngayon ang ating pong magiting at napakasipag na panauhin po natin ang Pangulo, of course, ngayon ng Makati Golden Lions Club. Yan po yung tamang pangalan ng kanilang organisasyon. Magandang hapon sa iyo, Sir Patrick. Yes, magandang hapon sa iyo, Ma'am Cathy, no? At saka sa lahat ng mga nakikinig sa atin, no, sa programa mo ng Katipunan Katipunan Channel ng Tuklasin Natin. Ngayon din, nagpapasalamat ako sa ating mga kasamahan sa Lions Club, no, sa Makati Golden Lions Club. Nandito sila ngayon at magbabahagi ng ating mga karanasan at saka mga kaalaman, no? Para nang sa ganon, parating natin sa maraming kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo at saka sa mga different members of Lions Club around the world, no? Ano ba tong ating mga mission, ating mga ginagawa ng mga Lions kung tawagin natin. Kaya salamat kayo at napaunlakan mo kami sa aming munting kumbaga pagkakataon, no? Na may present sa Young Lions Club. Isang karangalan, Sir Patrick, na kayo ay bahagi ngayon dahil batid ko at I'm sure ang ating mga tagapanood ngayon, no, sa pamamagitan ng mga social media accounts ng Katipunan Channel ay kilala na ang inyong organisasyon, kilala sa mga serbisyong publiko, mga pagtulong na ginagawa sa iba't ibang forma nito. Pero syempre, para mas palalimin natin ang kaalaman tungkol sa inyong organisasyon, maganda sigurong malaman ng ating mga kababayan kung bakit ba Lions Club at saan ba ito nagsimula? Saan ba ito nag-originate at bakit ito itinatag, Sir Patrick? Yes, oo. Alam mo, napakaganda nung year nito kasi 105 years na ang Lions Club, no? Around the world, no? So nag-start to 1917 sa USA, sa Illinois, Chicago, USA, na kung saan ang nagtatag nito isang salesman, ang pangalan niya si Melvin Jones, no? At sa kadahilanan na kailangan na makipag-partner ang mga different organization, yung mga local leaders, no? Nang sa ganon, mas makatulong sila sa mas maraming tao na nangangailangan. So yan talaga ang purpose ng Lions Club. But of course, dahil sa ang layunin talaga is really to serve our countrymen, different communities around the world, nagbuklod ng maraming mga clubs, no? Nagtatag pala ng maraming clubs, no, sa buong mundo, kung saan, alam mo ba, Kati, 48,000 ang Lions clubs, no, ng buong mundo. Oh. So, in which, do sa 48,000 na yan, 200 countries, no, ang involved dito sa Lionism, no, sa pagpapalawak, no, ng mga misyon ng Lions. So yan po, yan yung ating tinatawag na Lions Club. Sino po ba ang nagtatag po nito mismo, Sir Patrick? Actually, may isa po ba sa mga guests natin na pwedeng mag-raise para, you know, andito si Past President Ellen Roquel. So, sa pagtatatag, actually, ang nagtatag niya, kaya meron kami tutawagin yung MJF, no? Yung MJ Foundation, that's Melvin Jones Foundation. So, si Melvin Jones talaga ang nagtatag ng Lions Club. Okay, dahil itinuro mo na si Dr. Ellen. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Ang Lions Clubs International ay ang pinakamatandang non-government organization sa buong mundo. Ito rin ay ang pinakamalaki sa lahat ng na international organization na ang non-government. Puro private na mga tao ang member ng Lions Clubs International. So, ang isang trivia po, alam niyo po ba na ang Pilipinas ay nauna pa sa Japan na magkaroon ng Lions Club? No? At sa totoo lang, pagkatapos ng digmaan, ang Pilipinas po ang nag-initiate sa mga Japanese para magkaroon din sila ng
mga serving people na tinatawag din nilang Lion. So yun. So nung araw, binubuo lang ito ng mga lalaki. At ang nakaka-proud na sabihin sa inyo ng isa sa mga pinakanauna na Lions Club na binubuo ng mga babae ay itong ating pong Makati Golden Lions Club. So, at ang Makati Golden Lions Club po, na puro kababaihan, no, ay sinimulan ni Charter President Vicky Gragas. Yan, sana nandito din siya. At naririto po yung mga pioneers ng Makati Golden Lions Club, sila past District Governor Ro Santillana. Hello, ma'am. And I think nandito rin si past District Governor Rose Peña. So, ibig pong sabihin, pag naging District Governor po kayo, pinatakbo niyo po ang distrito ng Lions Club Philippines. No? Ganun po ka-productive. Now, para po magkaroon ng lalaking member ang Makati Golden Lions Club, kailangan po siya ay naging governor or gobernador. No? At siya po ay nagiging MGLC member. Kapag hindi po nag-governor, hindi po nagiging Lions Club, member ng MGLC. Sa ibang club po sila. Kaya lang, dumating na yung panahon na mayroon na kaming mga spouses o mga asawa na talaga namang nahihilig sa serbisyo at tumutulong ng kusa. Kaya ito pong mga nagdaang taon, ang Makati Golden Lions Club po ay nagkaroon na ng mga lalaking membro. Dahil ito pong mga male members naman po natin na ito ay talaga namang dedicated to serve the people. At ang isa na nga po dyan, yung mister ni past District Governor Ro Santillan, no? Na si Palanga, si Lion Noy, at ito nga pong ating pong bagong presidente sa taon na ito, walang iba kundi si Lion President Patrick Croker. So yun. Ngayon, meron po tayong tinatawag na MJF. So kasi mo sinabi nyo kanina MJF, alam niyo po ba na isa sa pinaka-importanting naging kontribusyon ng Lions International sa mundo ay para mabawasan ang mga nabubudag. Kaya po MJF. At ang bawat Lion po na may MJF o Melvin Jones Fellow ay nakapag-contribute para sa iparga o opera ng katarata ng 1,000 mata sa buong Pilipinas. Kada isang Lion po na may MJF o Melvin Jones Fellow ay nakakontribute para makatulong sa pagpapa-opera ng mata ng 1,000 tao sa ibang bahagi ng mundo. Ganyan po kaganda yung Lions International. Ganyan po kaganda yung Makati Golden Lions Club. Dr. Ellen, dagdagan ko lang ng ilang katanungan, no? Bakit Lions ang itinawag na pangalan? Ibig meron bang kahalagahan ang salitang lion o parang it's a kind of animal? Dr. Ellen? Mari ko po bang mahingi ang sagot ni past District Governor Ro Santillana, one of the best governors po ng distrito ng Pilipinas. Maganda na po sa inyong lahat, lalo na po sa iyo, Miss Cathy, soon to be a Lion member. Actually, lahat ng mga, alam mo, napaka one of the best na itong ating presidente na si Sir Patrick, no? At saka si Ma'am Ellen as being the past president ng MGLC, napakagaling. Sagot niya lahat. Although, siyempre, alam naman ni Ma'am ni past President Ellen tungkol sa Lions. Ang tanong ni Ma'am Cathy, ano pong ibig sabihin ng Lions? Actually, during sa meeting ng ating founder na sila Melvin Jones together with his comrades or mga ka-business people niya at that time, naghanap sila kung ano yung katugma sa magiging aktibo kasi sila at that time. So naisip nila na Lions. Lions kasi matatag, talagang matapang. Meron siyang integrity, very courageous. Kaya sinasabi nila, ang magiging pangalan natin at being na-aprubahan naman na during the one of their meetings,
na ginawa nilang lions. Lions because sinasabi nila L stands for liberty, I stands for integrity, and our nations. Because we want to build leaders, no? At pagdating nga sa jungle, di ba? Ang lion ang pinaka nakikita nating leader ng mga creatures na nandiyan sa jungle, di ba? O kaya matatag, very strong. At talagang pag sinabi mong gagawin niya. Yan yun eh, no? So yan po yung nabubuo nating strengths, no? Kung bakit lions ang ating siguro ang ibinigay na pangalan ng organisasyon ng Lions. Sir Pat, that's good to hear na kumbaga may meaning pala, no? Kasi sa mga taong nanonood sa atin ngayon, marami sa mga yan, hindi nila akala nila of course, alam nila na may Lions Club, but meron palang kahulugan. Yun yung importante. Yung kahulugan mismo ng tinatawag na Lions Club. Ngayon, kanina may binanggit si Dr. Elin na pagka tinawag kang yung Melvin Jones Fellow, ay kumbaga nakapag-contribute ka na sa mga tawag dito na sa mga bulag. Tama po ba ako, Dr.? Ako na. Kasi ganito, Ma'am Cathy, no? When you are a fellow, no, Melvin Jones, so meaning because this Lions Club is an international organization. Okay. No? So, marami talaga yung 48,000 clubs na nga na yan, no? Sa 200 countries na present itong Lions Club, no? Wherein, ang pinaka-mission ng, ang pinaka-ginagawa dito, objectives, really mission to serve. Okay? At to serve people is, meron kaming very specific na mga global causes kung tawagin, no? Yung global causes na ini-implement ng bawat Lions Club in any club of these 200 countries. Yan ang kagandahan ng Lions Club. So, yung pagtulong mo, very specific. Kunyari, sinasabi natin about hunger. Diba? So, paano tayo nakakatulong ang international? Biro mo, namimigay sila ng pagkain sa Africa. Okay? Yung mga malnourished children, tinutulungan nila na mapabuti ang kanilang kalusugan, ang kanilang kalagayan. So, that's how to relieve hunger. Okay? Isang cause yun. Another one is yung sinasabi nga kanina ni Dr. Ellie na nandito ang ating community chair, si Ma'am Arlene, with regards to vision, no? Yung awareness, no? Kasi alam naman natin na ang daming may problema, lalo mga bata pa lang. May mga problem na sa kanilang mga sites, no? Kaya may mga tawagin kami site for kids, no? Kung saan pagka ini-screen ang mga bata sa eskwelahan at nakitaan na talagang kailangan bigyan ng mga salamin, meron tayong partnership with another company na nagbibigay ng mga salamin na yan, no? At pagka nakita na talagang kailangan operahan because mataas ang kanyang incidence ng katarata, free na inaibibigay ng mga Lions Club yan na mapa-opera itong mga to at magkaroon ng magandang vision. Alam naman natin na vision pa lang, di ba? So may future na eh. Kaya pagka inalagaan mo yan, makikita natin kung ano yung future ng bata na yan o nung makakakita na na-operahan because of that cataract. Another global cause is what we call diabetes, no? Alam naman natin na very rampant ang disease ng diabetes, although it's non-communicable, but, you know, kung matuturuan natin na maging aware ang bawat isa na maging malusog tayo, hindi sana mapuputulan ng paa, mabubulag ang pasyente, no? At kaya tinutulungan natin itong mga diabetic people na to with some good services. Like, for example, nagmo-monitoring kami ng blood sugar monitoring during the project service, no? Nagtuturo kami about diabetes awareness talk, no? So that makita nila yung kahalagahan at maintindihan nila paano makakaiwas, no? Na mapalala itong diabetes nito dahil alam naman natin na genetically or hereditary ang mga sakit na yan. So another cause is what we call yung disaster relief, di ba? So kabilaan ngayon because of the climate change. Nandiyan ang volcanic eruption, andyan ang typhoon, no? Andyan ang flooding, no? Andyan ang fire.
So, ang mga Lions Club all over the world, lalo ng international, nagbibigay yan ng relief, no? Doon sa mga countries na talagang nangangailangan ng kanilang ng tulong, no? Na pinagsama sa mga funds na kino-contribute namin sa Melvin Jones, no? Foundation or as a Melvin Jones Fellow. So, nag-aambag tayo ng malaking amount na yan para, maka-serve tayo at makapag-implement tayo doon sa cause ng disaster relief. So, yan. And there are more. Like, for example, humanitarian. No? Kung saan yung humanitarian na yan, let's say, for example, yung polio vaccine or yung tigdas, no? Nagbibigay ng mga medicine at saka ng mga contribution ng mga Lions Club, no? Para, maiwasan yung pagkakasakit ng measles, no? Sa mga among kids. Kaya bumibili ng mga vaccine yan, no? At talagang itinutulong yan. Ako nga, sabi ko, this year, I really want to give emphasis on this humanitarian cause, no? Because we want to embrace this World Day of the Sick, na usually during February, no? At choosing a government hospital na talagang alam naman natin na kawawang-kawawang mga pasyente diyan. May pambili ng gamot, wala na. Kung very sensitive yung case ng pasyente, talagang they really need help, no? Kaya diba, andyan ang church, andyan ang ibang mga organization at nandyan din palagi ang Lions Club, no? So ano pa bang baka may mga gusto kayong contribute na mga other causes na sineserve po natin? So, Sir Patrick, itong mga global causes na binanggit mo, diabetes, vision, hunger, environment, of course, may disaster relief and humanitarian. And I cancer. Yes, disaster relief, humanitarian. And I understand meron din childhood cancer na una mong nabanggit kanina. Yes. Na kung saan ay ito yung committee ni Dr. Ellen Roquel, di ba? So, mula dun sa mga kinabibilangang mga organisasyon na ito na kumbaga, ano ba to, mga businessman o kahit na anong klase ng tao basta interesado na tumulong, mag-serve sa tao regardless of color, race, or religion, 'di ba? Kasi minsan yung ibang mga organization, meron silang ito lang yung tutulungan ko. But when you are a lioness, ibig sabihin, wala kang sisinuhin. Ganun po ba yung inyong kaisipan, Sir Patrick? Si Dr. Ellie nag-raise. So, Dr. Ellen, go ahead. Okay. So ma'am, again, ang tawag po ay Lions. Lions lang. Lions lang. So ito pong ating organization, nagiging member ka po dito kapag ikaw po ay naimbitahan ng isang lion. Ibig sabihin, kaya ka po naimbitahan, nakita ng lion na yon na ikaw ay may potential. Dahil first, you have a heart to serve. Pagkatapos, you have the capacity, you have the resources to serve, to share your resources. Either you have time, you have talent, or you have treasure. So, hindi ka po nagiging member kung kahit na gusto mo, kung wala pong nag-invite sa'yo. At ang kakaiba po sa Makati Golden, ito po ay pinagpupulungan, pagkatapos 3 beses po kayong sinasubmit for reading. Ibig sabihin, kinikilala po natin yung ating magiging new member. At isang Lion member lang po ng Makati Golden Lions Club ang magsabi na hindi po kayo maaaring maging member, ay hindi po natutuloy ang inyong membership. Ganun po kay-stricto. So, kailangan po talagang binabouch na you have a good moral character, you have the integrity of a lion, you are productive, and you can share. Alam ko po na maraming tao ang ganyan. So, kailangan lang po to show yourself, no? Para makita na talagang ikaw ay karapat-dapat na maging lions. Nais ko pong
batiin si past District Governor, Governor Ana Marie Palasigi. Hello, Gov. Good evening po sa inyo. And of course, I would also like to ask Gov Ana kung ano pa po yung mga paraan para maging Lion member. Napakaganda po ng mga sinabi ni Doc Eileen. Lahat ng magagandang factor about our Lions Club ay totoong nasabi na po ng pagkaganda-ganda ni Doc Eileen. Talagang ano siya, well-informed as a lion. Talagang umaattend po yan ng lahat ng, sa amin po kasi, hindi ko mo nakapasok ka as a member, ay ganun na lang. Pero you have to attend all kinds of meetings about lions. Pwede kang umattend sa Lions Convention International, sa ASEAN Convention din. You have all the chances para maka-attend po dito at malaman ang lahat ng bagay pa. Ito, about Lionism. Lagi pong ina-update tayo sa ating Lions International. At gusto ko lang pong idugtong na sa pagiging Melvin Jones Fellow, a person, pag tinawag kang Melvin Jones Fellow, MJF, a member has donated $1,000. At yung $1,000 po, ang ibig sabihin ay nakapagpagaling kayo ng about 100 cataract patients. Every $1,000, 100 cataract patients ang napapagaling ninyo all over the world. Ayan po yan. Pagkatapos, pero for the last 3 years or 4 years siguro, no? Laging maraming bansa ang dinadalaw ng kalamidad, lalo na ang Pilipinas. So lahat po ng mga thousands of dollars na dinodonate natin sa Lions Clubs International, ibinabalik po sa ating lahat yan. Katulad po yung nangyari, lalo na dito sa ating Pilipinas, ano? Sa ating bansa, katulad po nung nangyari sa Ondoy. Tatandaan po natin yan, di po ba? Grabe po ang donations ng Lions Clubs International. $200,000 ang ibinalik nila sa atin, ang dinonate nila. At may 6 million pa yata na, or 6 to 10 million, ang ibinigay pa nila as additional funds para sa pabahay ng Lions Clubs International sa Ondoy victims. So every time meron tayong calamities dito sa bansa natin or all over the world na merong Lions Club, ang ating pong Lions Clubs International ay laging nakaantabay sa pagbibigay ng donation. Hindi po sila nagpapabaya. Alam po nila at nakakarating sa kanila kung sino ang bansang dumadanas ng kahirapan. So marami pong pakinabang sa pagiging Lions Club. Katulad din po ng ibang NGOs. Ang Lions Club po ay laging service ang ano. Kaya po ang team namin ay We Serve. Okay? So yun lang po ang share ko. Maraming salamat at ako'y humahanga sa mag-asawa po na to na member namin, si Doc Eileen Roquel and the husbandry, si President Patrick Roquel. Talagang nasa puso po nila talagang pagiging Lions. Si Sir Patrick, mula na nag-start siya as President, day 1. O hindi pa nga dumarating ang day 1 niya, may project na agad sa Palawan. Grabe ang kanyang dedication as a Lion member. Maraming salamat sa iyo, Doc Eileen and Doc Patrick. And maraming salamat din sa iyo, Ma'am Cathy. Thank you din po, isang Give karangalan. us time. Yes, para maibigay namin ang lahat ng klase ng informations as a Lion member. Maraming salamat. Marami pong salamat, Ma'am Ana, at wag po kayong bibitaw dahil talagang napakaganda po na nalaman po ng ating mga kababayan, of course, ng inyo rin pong lingkod,
na ang pagiging isang Lions Club member ay hindi rin pala basta-basta. Sabi nga, ika nga, kinakailangan nasa puso mo mismo ang paglilingkod sa kapwa. Yun yung pinakaunang-una sa lahat. At syempre, importante rin ang integridad. Sabi nga ni Dr. Elin, yan kabilang dun sa meaning ng pagiging isang lion. Integrity na tinatawag natin, no? Balikan ko lang si Sir Patrick. Thank you, Ma'am Ana. Thank you very much. Si Sir Patrick, paano ba ang ranking na tinatawag? Kasi 'di ba, the usual na organization, merong presidente, secretary, hanggang sergeant at arms pa nga minsan 'yan, 'di ba? Pagdating sa Lions Club, unlike other parang isang grupo rin na international din, meron silang parang mga district, no? Dito ba sa Lions Club, meron din bang mga district na tinatawag? Tapos ano yung pinaka-posisyon na pinakamataas pagdating sa Lions Club? Sir Patrick. Yan. Magandang tanong yan. Lalo na parating ang ating OSIL, no, na kung saan kasama natin ang mga ASEAN countries, no. Alam mo ma'am, talagang ang maganda sa Lions Club, sabi nga natin international, no. So sa laki na sa lawak ng organization ito, talagang we need leaders, no. Kaya nga L yan eh. So yung Lions starts with L, no. It's leaders, no. So para ma-organize talaga completely itong ating mga different organization, no. So may kutuwagin tayo sa taas pa lang, no, sa pinaka top management pa lang ng Lions with what we call yung mga international president, international director, kung saan isa sa Pilipino natin na member, no, si past international director Michael So, no, na talagang katulong yan ng Lions, no, sa pag-donate, sa pagbibigay ng kanyang heart, no. So nakita na at malakas na talaga ang matunog na ang Pilipinas, no, among all those 200 countries, no. Pagdating dito sa ating bansa, meron niya mga kutawagan nga 301. Yan ang code, no, ng ating bansang Pilipinas. At kung saan maraming distrito yan, tama ka doon, no. Kung saan may mga region, no. May region 1, region 2, hanggang region 8 o ilang regions yan, no. Kasi talagang kailangan totally ma-organize natin itong structure ng Lions Club, because ang pinaka-aim talaga ng Lions Club is we build leaders, we build our organization. Because if we have this organization, papasok ang mga members na gustong tumulong, mag-volunteers, no? Importante yan kasi sabi nga natin, we cannot share what we don't have. Di ba? Through these leaders at through these members, so pumapasok yung different donations, yung different volunteerism, di ba? Time, effort, and talent, no? Para mabuo yan. Now, we have what we call sa district, if you are into region, may zoning pa nga yan eh, no? Para, pagdating sa pag-implement ng mga service projects, no, madali naming ma-implementahan kasi pwedeng sabay-sabay kami. Pwede namang hindi yung club lang, pwedeng mag-join ng mga different clubs, no? So that whatever resources that we have, we can maximize it to the different and many people that we can serve and we can help. So that's the what we call Lionism, no? So those things, no? Pagdating sa aming club, ang tawag nga namin diyan Makati Golden Lions Club, no? So maraming clubs ang Region 1, no? At isa na diyan yung Makati Golden Lions Club. So ito na lang ang pag-usapan natin, Kati, para mas maliwanagan tayo, no? At sa mga nakikinig, welcome po kayo sa MGLC. But of course, sabi nga natin, pinagbobotohan pa ng mga members natin yan dahil kailangan natin makita yung puso ng bawat isa. So pagdating dito, meron kaming tawagin na president, vice president, treasurer, kasi mga ngalaga ng aming kayamanan, di ba? Na pwede namin pamahagi sa marami. May membership committee kami, no? And the different secretary, ayan, ang aming very active na si Gov Rose, no? Past District Gov Rose. So siya ang aming secretary. Siyang nagre-report din sa aming international, sa Lions Club International. Aside from that, meron din kaming mga admin na pwede mag-report kasi kailangan makikita yung mga different activities na ginagawa namin dito, no? What we have now is what we call the
Service Project Committee. Na yan lead person ang mga member ng Lions Club dyan, na kung saan yung different global causes na yan, like for example natin, diabetes, cancer, environment, vision, for child services, no, disaster relief, no. So may nalimutan ba ako? Humanitarian. So those 8 global causes talagang kailangan namin implement yan, di ba? We will raise money, we will raise fund according to many people na gustong tumulong, and through us makakaasa sila na ihahatid namin yung kanilang mga donasyon at saka yung mga pinarating nila ng mga resources, no, na pwede namin tanggapin. So ganun po yung tumatakbo na situation ng Lions Club dito sa Philippines, lalo na sa aming Makati Golden Lions Club. Thank you, Sir Patrick, no, sa information. Of course, and kahit na any organization, dumadaan sa tinatawag nating challenges, diba? Ikaw bilang, I'm sure bago ka pa, pero I understand ang iyong may bahay na si Dr. Ellen Roquel ay past president ng Makati Golden Lions Club. Just want to know, ano yung mga challenges lang na kinakaharap ng isang organization na katulad ninyo? Well, ako nakita ko talaga dito, syempre nagdumaan yung pandemya, di ba? Yeah. Dati maraming mga volunteers na talagang as a Lion member, talagang kailangan magbigay kami ng aming yearly dues, no? Kung saan may dues para sa international, may dues para dito sa aming distrito, no, na kung sa kami nakakabilang, at saka yung dues na yan na ginagamit namin sa aming mga service projects, no. So yan yung mga difference. So of course, pagka sinabing fund na pinag-usapan lahat, syempre may nagkakaproblema diyan. Kaya nagiging challenge yan, no? Kaya nga nung nakita natin na talagang bukas na ang ating panahon, no? Natapos na ang pandemya kahit na nandiyan pa, no? Na ang mga kamay naman natin bukas palad din naman na nakabukas, no? Kaya talagang we really need to, motivate and inspire people, no? Para, magsumama sila kaysa ang organization yan, kaysa ang club yan, no? Kasi diyan natin mapapakita yung itinuturo sa atin ng helping others, loving our neighbors, di ba? So yan yun eh. So yan ang pinakaunang challenge na nakita ko, no? So membership, no? That's why sabi ko nga this year talagang sa to lang pagdating sa mga ganitong organization nagtatago ako kasi pangsimbahan lang ang aking di ba? Pero nakita ko na talagang I really need to be a person na magkaroon ng contribution. Kaya sabi ko to help people and inspire people and to motivate other people na sumama dito. Nag-launch ako ng team namin, no? Actually, ang team ng buong international ng Lions Club is changing the world. Okay? But if we want to change the world, no? So, ano yung kailangan natin, no? Kailangan ma-change muna natin yung sarili natin para, makita natin how we can change the world. Okay? So, service our strengths. Yan ang aming stream ng team ng district, no? Yung 301A2. Now, you having those, no? To change the world and to make a very strong, no, service na we can offer to our people, to our community, to our neighbors, and to our family. Di ba? Kailangan sabay-sabay kami may togetherness na nagsaserve. May togetherness na kami nakita-kita. Kagaya ngayon, di ba? Apakagandang venue nito na nagkikita-kita kami dito kahit marami kaming ginagawa. May mga very busy rin kami mga individual, no? But because of this team na nasa likod ko, Enjoy Right to Serve, no? I hope may pakita namin na yung togetherness namin na pwede kami sumakay sa isang vehicle, papunta sa isang lugar kung saan kami pwede mag-serve. Di ba? Yung aming mga daladalang funds, yung aming mga daladalang effort na kami mismo ang nandoon, yung aming daladalang talent, no? Pwede namin pagsamasamahin yan as one. Kasi once na meron kaming lahat na ilikom namin yan, na consolidate namin yan, definitely hindi posible na makatulong ka sa mas maraming tao. Di ba? There will always be an impact to the lives of many, no?
And I hope na through this team ng Changing the World, having a good, very strong service, no, ng aming distrito, and we are enjoying the ride, di ba? We are at peace every day that we serve, no? So we are enjoying our service, no? Our right to serve. So yan po yung ating panawagan sa ating mga kasamahan sa Lions Club ng Makati Golden Lions Club at sa ibang mga Lions Club na pwede natin samahan. At katulad nga lang sinabi mo, no, sa pagbabago nga ng sabi mo nga ang international theme ay Changing the World. But of course, ang inyong district theme ay Service Our Strength. At nakikita ko sa likod mo, Sir Patrick, Enjoy Ride. Sakay na, 'di ba? So, ibig sabihin, 'di ba, nakakatuwa na sabi mo nga iba yung pagsama-sama. Sabi nga pagsama-sama, kayang-kaya kahit ano pa 'yan, 'di ba? Serbisyo una sa lahat. Yun yung pinaka-importante diyan. But just want to know kung ano yung mga pipeline of programs kasi ikaw ay bagong upo na Pangulo for 2023 to 2024, right? Ngayon na ikaw ang namumuno ngayon sa Makati Golden Lions Club, ano ang mga itinutulak mo mga programa ngayon o mga proyekto na gagawin for the whole year ng inyong organisasyon ngayon, Sir Patrick? Yes, tama yan. Alam mo, lahat ng aming mga activities, talagang pinag-usapan yan, Ma'am Cathy. Every month, we have what we call the board meeting, no, board of directors meeting, and what we have right after this, we have the GMM, yung general membership meeting, no. Kasi dito, ina-update namin yung mga different plans and programs, activities na ini-implement namin. At saka, of course, kung may pagkakagastusan, kailangan aprubahan ng board, no? So yan. Ako naman, as a lead person ng ating Makati Golden Lions Club, so, of course, gusto ko laging prepared. Ayoko mapahiya sa kanila dahil binoto ako. Tapos, kumbaga, gusto ko ipakita lahat ng bungbo yung aking sarili dito. Kaya, minsan nagugulat na nga lang sila, ang dami ko pinagsasuggest eh. Because those are my thoughts, no? Na pwede talagang maidala natin yung 8 global causes na yan, no? But of course, may mga different may mga different time to implement those, no? At saka thorough coordination sa mga different committees namin. So mai-implement yung mga activities like yung nasimula namin nung July 3, no? July 1 ako umupo. But sabi ko, kailangan may kick-off start of project agad kami doon sa Tambo, Parañaque, no, kung saan in-implement namin doon yung hunger, feeding the hunger, yung hunger program namin. Nagpakain kami ng masarap na lugaw sa mga bata. May nagdala ng mga fruits, may nagdala ng bread, no? Because this is how we see kung paano, ma-involve yung community in a public school, no? At ang kagandahan naman nito, no, during that program, ang mga volunteers are all children at saka yung mga parents and even yung mga teachers, no? Hindi kami nandun to serve. Okay? Nandun kami to talk about na syempre kung may relieving the hunger ka, kailangan magturo ka about nutrition. Nagkataon na Nutrition Day program ng ng Camp Claudio Elementary School. So we have to implement a talk about Go, Grow, and Glow. Di ba? Kasi yun ang kailangan ng bata, kailangan maging malusog siya eh. Bawat bata, sabi ko nga, kung ikakamping ko to, yung 8 global causes, 5 of which comes from for pertaining to the children. Like for example, vision, no, yung sight for kids, yung hunger, humanitarian, no, childhood cancer. See? Those are all causes for children, no? Kaya kung itatakbo namin yung bawat bata malusog dapat, di ba? Kung malusog lahat yan, birang-birang makakita tayo may problema sa mata, may problema sa katawan, may mga malnourished children. We need to talk to the parents, no, about the proper nutrition, no? Yan yung Go, Grow, and Glow. Nag-implement kami nung talk about environment, because the environment, nakita naman natin ngayon, tag-ulan na, ano mga common problem ng community natin, ubo,
sipon, di ba, lagnat, sakit, and dengue. See? Because of the surroundings, no? So nakita natin na ito pala pwedeng ituro itong dengue awareness. Nang sa ganun, walang mamatay, walang masugatan, walang magkasakit, no? At makakaiwas tayo through different talks, no? Sa mga parents, no? So yan, ginawa natin yan during that Camp Claudio Elementary School Nutrition Day. And then we actually kumbaga nag-offer kami ng 3 lagundi tree plants, no? Kung saan pwede nilang dagdagan yung mga tanim nila sa herbal garden nila, no? Kasi kung diyan magsisimula yung kumbaga yung pagtatanim ng mga herbal mga halamang gamot at natutunan ng mga bata yan, hanggang sa pagtanda nila, alam nila ang gamit ng mga medicinal na mga herbs na yan. Di ba? Makakatulong yan sa pag-address ng mga different sickness, ng mga different illnesses. So yun. So sa isang implementation, nakikita natin na marami pala tayong pwedeng gawin. No? Yeah. At tuloy-tuloy ma'am yan. Actually, this coming July 28 and 29, meron kaming film showing na sinuportahan, no, sa Tanghalang Mandaluyong Incorporated, na kung saan itong mga batang ito mga artisto, mga theater actor artisto, mga youth, no? At may gumawa mga different youth, no, naggumawa sila ng different film, no, na nagpapakita ng kalagayan ng kapaligiran. Okay? So, and among this, ang main objectives really ng aming Lions Club, Makati Golden Lions Club, through this activity, ay mapakita namin yung aming project on anti-bullying. Kasi alam mo, napaka-rampant yan sa mga youth, no? So if we want na mapakita yung concern natin sa mga youth, kasi yung mga youth na yan, talagang nabubuli yan. Nakita mo ang suicide cases right now among youths, di ba? Because of the depression, because of yung wala silang belongingness, no? Yung family. So this time, we want to show our concern to the youth through this anti-bullying campaign na gagawin ng Lions Club, no? And this will be on July 29. May different sets of films na papakita dyan. Festival yan ng mga short films, no? Na ginawa ng Tanghalang Mandaluyong Incorporated. And maraming mga invitation right now. Merong invitation kami from the US. Siguro nakita yung mga posting namin at kinontak na kami, no, sa isang malaking organization na gagawin sa Palawan, no, among of which 100 people coming from the US will be our volunteer, no? Andiyan ang optometrists, andiyan ang mga doctors, no? Andiyan yung different servers ng Lions Club and yung different organization. I think nabanggit nila sa akin about St. Francis Clare Foundation, na kung saan tinatap itong Makati Golden Lions Club at saka yung Balayong Lions Club sa Puerto Princesa na maging help nila, no? But of course, sabi nga namin, meron kaming something to offer, which is kailangan ng mga taga-Palaweños yung ating talk about nutrition, yung talk about diabetes awareness, at saka yung talk about dengue awareness. So lahat yan dadali ng Makati Golden Lions Club. So every month, ma'am, meron kami mga different activities na implement until actually June ang matatapos ako ng June until July, yung first, second take over. Magawa tayong programa. Pala, no? Siksik-liglig pala ang iyong mga proyekto. Parang kanina nga sabi ni Ma'am Arlene yata yun, o ni Ma'am Ana. Sabi ni Ma'am Ana, hindi ka pa raw nakaupong Pangulo, ay napakarami mo na raw proyekto at ginagawa para sa Makati Golden Lions Club, Sir Patrick. And I know your heart. From the day one na nagkita tayo in 2020, kasi para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, alam niyo po ba kung paano ko natagpuan si Sir Patrick? Dahil sa kanyang mga tinulungan ng mga indigenous people, mga farmers po, mula sa Antipolo, yung pagtatanim po nila ng lagundi. Ito po ay sama-samang pagtatanim ng kanyang grupo, ang Lions Club of course, pati ang Puno Sagip Buhay team, ang Rich Corp, ang Binhi Bio Farm, no. Nakita ko, sabi ko,
Mukhang maganda ito. Nakita ko kasi yung video at during that was the time of pandemic na kahit pandemya, tumutulong sila. Sabi ko, bilib ako sa mga taong to because alam ko parang risky rin yung kanilang ginagawa dahil yung kanilang kalusugan ay at stake. And then, lalo pang tumibay yung conviction ko that Sir Patrick is a good person, is a good human being, ika nga. Lalo na nung nakapanayam ko siya na he is a post-kidney transplant. And true enough, siguro kaya binigyan siya ng ikalawang buhay, ika nga, ay dahil may mission siya na dapat niyang gawin. Yung paglilingkod sa tao ng walang patumangga at yung kusa, alam niyo yon. Alam kasi ng tao, ramdam ng tao, kapag sincero ang pagtulong. You have great ideas na naiisip mo when you are just sitting and thinking all these people na nakikita mong nagugutom because kumbaga parang dinaanan mo or somehow ayaw mong may nakikita ka na nahihirapan at nagugutom. And on your part, Sir Patrick, masaya ako na natagpuan kita through that video na nahimok mo ko and kasama mo ako all throughout these years na maglilingkod tayo sa tao. And sabi nga 'di ba, sabi nga ng actually sa isang kasaysayan, bibigyan ko lang po kayo ng konting kasaysayan ng buong mundo. Yung Treaty of Westphalia, matagal pong ilang daang taon na nagkaroon po ng giyera sa Europa. Pero alam niyo po ba na ang bukod tangi lang na nakapagpatahimik ay yung kasunduan ng pagkakaisa para sa kabutihan ng kanyang kapwa. The benefit of the other. Yung advantage of the other. Kapag iniisip mo ang kabutihan ng kapwa mo, para mo na rin inisip ang kabutihan mo. And that is Sir Patrick Roquel. And karangalan ko with Dr. Elin, of course, na ang inyong mga paglilingkod sa tao, sa sarili niyong pamamaraan, ay naipapaabot nyo hanggang hindi lamang sa hindi lamang direkta sa mga taong nakakasalamuhan nyo, kahit di nyo kilala. Just like the project that you did, yung unang arangkada mismo sa mga eskwelahan, alam mo, feeding few people, few students ay napakalaking bagay yan. Kumbaga naitatawid nila yung gutom nila for a day. And itong ginagawa po ninyo with the Lion members, I salute everyone from Makati Golden Lions Club dahil alam ko ang hindi lang pagod, oras, pera ang inyong ginagawa. Minsan, syempre, ang health din ninyo minsan at stake somehow or the other, diba? At sana po, ako, from the bottom of my heart, ako po'y karangalan ko na kayo po ay natagpuan ko, lalo ka na Sir Patrick, Dr. Elin, at lahat po na nakasalamuha ko on the first day na sa isang malaking hotel in Quezon City, of course, sa Long EDSA. Karangalan ko po na natagpuan ko po kayo at nakilala. Sir Patrick, with the last huling arangkada na lang natin sa palatuntunan ng tuklasin natin. Baka meron kang nais na sabihin sa ating mga kababayan na mga may kakayahan, may oras, at may puso para tumulong. Nasa iyong pagkakataon para manawagan at sa mga kabataan din natin ngayon na I'm sure naririnig kasi mas maraming kabataan ngayon ang nanonood ng mga social media. Sir Patrick, go ahead. Yes, so of course, before that, Ma'am Cathy, talagang itong ginagawa natin ay serbisyo na talagang ginawa rin ng ating mga past presidents. Kaya saludo ako sa kanila dahil na-implement nila yung mga causes ng Lions Club. And that's the purpose. Okay? Sa ating pagtulong,
wala talagang dapat na oras yan, di ba? Hanggat kaya mo, hanggat kaya ng isip mo, ng katawan mo, we have to do it, no? Kasi sabi nga, diyan mo may papakita kay Lord, no? Yung ating pagmamahal sa ating kapwa, di ba? Hindi natin minsan malalaman na kagalit pala natin, tinutulungan natin dahil kailangan niya na. Di ba? So kung ang ating pagtulong is already a habit, no? An attitude, a habit already. So walang pinipiling oras yan. Okay? So yun po yun. Kaya ang ating panawagan sa lahat, no? We have what we call the Lions Club. We have what we call the Makati Golden Lions Club, no? Andito po kami para samahan kayo sa inyong gustong pagtulong sa ating mga kapwa, sa ating mga kapitbahay, sa ating komunidad, no? At marami rin po diyan mga Lions Club, no? Nasa mga marinig po sila ng mga iba't ibang lugar, no? At kami po ay handang tumulong talaga at bukas ang aming mga palad, no? Para maisagawa namin yung aming objective, no? Kung bakit itinatag itong Lions Club, no? So yun po yun. At maging ehemplo din kami ng pagiging isang leader ng bawat isa. Kasi sabi nga natin, si Christ is a leader, no? Pero yung kanyang leadership is really on the helping the people. Ang kanyang leadership is really taking care of our neighbors. Di ba? So yun yung ating gustong ipakita sa pagiging isang leader. So yun. Kaya I hope matulungan pa tayo, Ma'am Cathy, ng different networks, no, different organization, at maipasawalat natin lahat sa kanila yung ating mga magandang layunin. So yun po yun. Kaya join na kayo, sakay na kayo, enjoy Right to Serve, no? At nandito po ang Makati Golden Lions Club. Thank you so much, Sir Patrick, at sa lahat ng mga Lion members na nandito po ngayon, kay PDG Anna Marie, kay PDG Ross Santillana, kay Dr. Tess, of course, kay PP Monali, kay Mama Rose Peña, yan, ang masipag na secretary ni Sir Patrick. Of course, kay Arlene Corpus at kay Jazz Herrero, no? Isa pong karangalan na kayo ay kasama po, no, dito sa palatuntunan ng tuklasin natin. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga activities, i-anunsyo, bukas po ang palatuntunan ito at anytime po magsabi lang po kayo, hindi ko po kayo tatanggihan. Welcome na welcome po kayong lahat. Thank you po. Okay. Okay, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan ay napakinggan po natin si Sir Patrick Roquel. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinit ang palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintala. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Karipunan Channel, nakaagapay po natin na technical staff, gayon din sa ating panauhin na si Patrick Roquel, of course, ang kanyang may bahay at marami pang ibang kasapi o miyembro po ng Makati Golden Lions Club, ay maraming salamat po. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami dito pa rin sa ating tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, everyone.
Picture Galing. taking. Thank you, Picture. Ma'am Cathy. Kati ka na Thank mag-take you, ng Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, pa-take picture. Wait po picture Ma'am muna po Cathy, tayo picture. para si Dr. Tess nagmamaneho pa ba? Ma'am Jazz, picture. Ayan. Hi, Miss Arlene. Si Dr. Tess, si Ma'am Jazz. Ayun, ay Ma'am Jazz na po. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019.